Nandito na ulit ako sa aking pinagmulan para sa araw ng subasta. Paborito kong araw ng linggo. Darating dito si Adam Altogether. Darating din dito si Papa Al. Darating din dito si Papa Kev. Magbebenta ako ng 4 na kotse ng maramihan at pinakamataas na bid ang mananalo. Nililiquidate namin ang ilan sa mga ito. Sasakyan mula sa aming dealership sa Hilaga. At ito ang part 2 kung saan kahapon ay nagkaroon kami ng code enforcer. Inspector sa opisina namin. Inaayos namin ang gamit at naglilipat ng mga kotse. Kailangan naming dalhin ang 4 na kotse sa auction. Papunta na kami nang may tumawag. Craig, gustong gusto ko talaga ang iyong Mercury Mountaineer. Huwag mo itong ibenta sa auction. Agad nagsimula ang video. Ang kotse ay nabenta kahapon ng $1,600 at dito nakilala ni Lorencia kagabi. Ipinakita niya sa kanya ang kotse. Ipinasyal niya ito sa paligid ng parking lot. Dinala niya ito. Babalik siya sa shop ko ngayon at bibilhin ito ng $1,000. $600 nito ay tig $100 bills astig. Binigyan niya ako ng $1. 500 kagabi sa cash app, salamat. Ngayon, 3 na lang kotse ko. Sa auction na ibebenta natin ngayon sa pinakamataas na magbid. 500,000. Nabenta na. Ano ang makukuha natin? Titingnan natin kung magkano ang binayad ko para dito. Titingnan natin kung magkano ang bentahan nito. At kung kikita tayo, malamang malulugi tayo. Nililiquidate na namin lahat ng sobrang sasakyan sa shop ko. Pati kayo, sama kayo sa auction. Ako si Craig ng Flying Wheels. Tara. Mamaya ko sasabihin ang presyo ng mga ito. Ang van na ito ay may 153,000 milya at may third row seat. 2 pinto. Isa itong napaka-basic na entry-level Grand Caravan, pero ito ay extended length, kaya may maraming espasyo para sa maraming tao. At isa itong napaka-basic na entry-level Grand Caravan, pero ito ang van para sa mananay na maraming anak. Sa tingin ko, kailangan ko ng mga $2,000 para dito. Ngayon, ang pangalawa ko, sasakyan ay ito dito. 2014 na Nissan Murano. Magaganda ang mga gulong, perlas puti ang pintura. Ito ay nilinis at nadetalye na ito. Ang bango sa loob, walang mantsa o amoy. Ang mga Nissan Murano, hindi ko ito madalas bilhin dahil may issue sa 100. 62,000. Kahit pa may 100, 62,000. Kahit maayos pa ang takbo ng sasakyan, maaaring magkaproblema pa rin. Sa tingin ko, 1,200 ang binayad ko dito, sasakyan na ito, na sobrang mura. Kaya dapat ay kumita tayo ng kaunti. Itong sasakyan ngayon, ang aking Chevy Traverse ay pinapacheck at nirehistro. Kaya babalik tayo. Dito mamaya para tingnan iyon. Tapos susuriin natin ang mga numero, kung magkano ang binayaran ko sa bawat sasakyan. Auction walk around tayo ngayon. Tingnan natin kung ano nandito. Simulan natin sa magandang pula ito. Bakit Corvette? 22,000 at 48 milya, inaasahang presyo ay 55,000 sa tingin ko. Para sa kotse na ito, mukhang 3LT dahil sa pakpak at gulong, pero hindi talaga. Gulong mula sa pabrika. Nakikita ko sa upuan, may head-up display ito. May tint din na hindi. Pinapayagan ito sa New Hampshire. Iyan ang 3LT. Mga upuan. Kaya ito ay isang 20-23 LT. Oo, siguro mga 55,000 hanggang $60,000. At ito sana ay mahigit $100. 100,000 na kotse noong 2020. Oh, ayan na ang Chevy Traverse ko, napaparating. Ayos! Nandito na ang 3 sasakyan. Kung gusto mo ng sulit sa pera, itong henerasyon na ito. Ang Escalade ay ngayon ay parang 20,000 hanggang $25,000 na lang. Kahit napatay ang baterya ng isa na ito. Iyan ay isang masamang halimbawa. Ito ang Escalade Extended Vehicle na ibig sabihin ay extended vehicle. Kita mo, maluwag ito. Sa likod doon. Parang suburban sa likod ng ikatlong hanay ng upuan. Ang hindi extended vehicle ay parang taho. Ang pinag-uusapan natin, 2016, 136,000 milya, posibleng umabot ng 18,000 o 20,000 para sa sasakyan na ito, sobrang dami. Sulit ang pera mo. May 2 digital versatile disc player all-wheel drive, 22-inch gulong sunroof, at 405 horsepower na VA. Sobrang daming makakukuha sa halagang iyon. Sabi ko magbebenta ako ng 3 sasakyan. Pero sa video kahapon, nung kami ay nagdadala ng mga sasakyan, tinapos namin ang video sa auction na ito. At nabanggit ko na, ang 2-wheel drive at mga masayang sasakyan para sa tag-init ay magiging patok. Kaya magbebenta ako ng 3 sasakyan. Magbenta ng mura sa Hilaga at magbenta ng mahal sa Timog. Kaya kung may makita ako, rear-wheel drive, 2-wheel drive, may mga convertible, papasok na ang taglamig. Parang nakakabaliw isipin. Pwede kong bilhin dito, ipadala sa Timog at ibenta ng wholesale, mga auction doon at kumita ng pera. Kaya maghahanap tayo ng mga ganung bagay dito ngayon. Kakag-usap lang natin tungkol sa Escalade. Pero ito naman ay isang 2,000 at 23 Toyota Sequoia na may 7,000 milya at sobrang ganda. Malaking pagkakaiba mula doon sa Escalade na iyon na aabot ng 20,000. Ito marahil ang pinakamaganda. Titingnan ko yung Escalade Extended Vehicle na yon. Mga 45,000 at $46 ito. At walang hati sa gitnang hilera, kaya mahirap para sa mga bata. Pumasok sa likurang upuan, kaya hindi ito uubra sa akin dahil may 3 akong anak. Pero tingnan mo kung gaano kaganda.
Isa itong Toyota Racing Development. Ang ganda ng truck na ito. Sa tingin ko, may 3.5 litrong twin turbo ito na may 12,000 libra ang kapasidad sa paghila. Mali siguro ang mga numero ko, pero nasa tamang, grabe Diyos ko. Tingnan mo yung tablet display na yan, digital na rear view mirror. Ang daming pwedeng masira sa mga bagong kotse. Parang lahat ngayon madaling masira. Wala nang ginagawang tumatagal. Magkano ang gastos para palitan yan? Magkano na ang pagpapalit ng rear view mirror ngayon? Digital pa. Dashboard. Ang ganda. Kailangan ko lang mag-correct kasi sa isa sa huli kong video, pinag-uusapan ko tungkol sa Hummer H3, ang inline 5-cylinder engine nito at reliability nito. Ginawa gamit ang Chevy Colorado platform na may inline 5-cylinder engine. At nabanggit ko kung paano ang 5-cylinder engine na ito ay parang American na 2JZ, madaling i-modify at inline. 5 cylinders. Ang 22Z ay 6 na cylinder pala. Nagkamali ako, itatama ko. Ang 6 na cylinder, ang inline 6-cylinder na nasa mga Trailblazer. Madali iyong i-modify. Matibay ang 5 cylinder, pero di kasing lakas ng inline 6-cylinder na nilagay sa mga Trailblazer. Iyon ang makina na gusto mo. Hindi kinakailangang yung mga makina ng Colorado H3. Sinabi ko na gusto ko ng convertible at rear-wheel drive na kotse, pero lagi ko pa ring tinitingnan ang mga SUV. 24 na Grand Wagoneer na nagkakahalaga ng $100,000 noong 2020. 2021 at 2022. At hindi lang talaga sila sumikat. Hindi sila ginawa katulad ng Escalade. Hindi sila ginawa katulad ng mga Tahoe, pero magaganda sila pero sobrang bumaba na ang halaga ng mga Grand Wagoneer. Sobrang baba. May plastic pa sa screen kahit 18,000 milya na. Kitang inalagaan. Ang ganda nito. 6 na silindro tunog ng makina. Kaya siguro 3 tuldok 6 litro ito. Hindi V8, wow. Ang ganda nito. Tignan natin ang halaga. Tingnan natin kung magkano ang bentahan ng ganito. Kaya kung pupunta ako, gamit ang Laser Appraiser app ko, ise-scan ko ang vehicle identification number na ito at papasok ako sa lilim. Tingnan natin, 18,000 milyahe. Sabi dito, dapat mabenta ito ng mga $72,000. Iyan ay presyong bago sa retail. $73,000. $71,000 para sa isang Jeep Wagoneer. $82,000. Tara na. Seryoso ba yan? $76,000. Anong makina yan? 2, turbo. Isa itong twin turbo na Wagoneer na ginawa sa Auburn Hills, Michigan. Kung titingnan ko dito, 3 litro na twin turbo? Hindi, salamat. Ayoko ng twin turbo galing Stellantis Chrysler Jeep. Bigyan mo na lang ako ng Hemi please. Hindi ito diesel o eco diesel. Twin turbo ito. 3 litro. Hindi ko pa narinig ang makina. Heto ang window sticker. Tingnan natin. Ibinenta ito. Bagong manufacturer's suggested retail price nito. $117,000 para sa isang Jeep. Grabe naman. $117,000 para sa isang Jeep. Uy, pwede itong gumana. 2018 Miata MX-5. Miata pa rin ba tawag dito? MX-5 lang kasi ang nakasulat, 107,000 milya. Gumagawa pa rin sila ng mga manual transmission para dito na astig. MX-5 Miata. Hindi ko alam kung may sagot na sa tanong ko. Oo, 108,000 milya, kaya napakaabot kaya ng kotse na ito. Masayang gamitin ito sa Florida. Iskan natin at tingnan ang presyo. $9,000 sa Manheim Auction. Kung bibilhin ko dito at ipadala, aabot din ng $9,000 ang aasahan ko. Pero kadalasan hindi ko nakukuha ang MMR karaniwan. Nakakakuha ako ng mga 10,000, 9,000, 9,000. Lahat tama. Kaya pare-pareho na 9,000 lahat. Gusto namin $7,000 lang para may kita. Ito ang halaga para sa auction fees. Alam kong sabi kong nandito ako para tingnan. Rear wheel drive, convertible, laruan, 2022 Escalade, 75,000 milya. Ihambing mo sa Grand Wagoneer, cross-stitched leather, saddle, kayumangging interior. Ngayon, hati na ang upuan kaya mas madali na tayong makapasok sa ikatlong hanay. Mas madali para sa mga bata pumasok at lumabas. Wala ring digital versatile displayer ang dalawa, kaya halos pareho lang. Ng trim package katulad ng Grand Wagoneer. Pero kung tapat ako, mas marami tayong dating kaysa Jeep. Parang Cadillac ang minamaneho natin. Hindi Jeep ng Jeep. Kapag binuksan ang glove box, ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng $70,000 kasama ang mga opsyon. $1,000 at $100. Kaya mas mura mo mabibili ang Cadillac Escalade kaysa Jeep. Ngayon, maganda ang Jeep na yon, pero Jeep pa rin. Kaya ang pinakamagandang taho, hindi pa rin kasing ganda ng Cadillac. Escalade, pagdating mo sa lugar, may wow factor. Mayabang talaga ang Cadillac.
Wala talaga iyan sa pangalan ng jeep. Ang usapan ay matitibay na sasakyan sa labas. Hindi mga luxury na sasakyan. Yung bagay na yan ay babagsak ang halaga taon-taon kumpara sa Escalade. Sa simula ng video, tinalakay natin kung ano ang makukuha mo sa Escalade. Pera sa halagang 20,000 at 10 taon na ito. Bago pa ang Wagoneers, inilabas ng jeep ang Commanders na halos kapareho ng sasakyan. Parang laki ng taho. At talagang bumagsak ang halaga ng mga iyon. Hindi kasing maaasahan ng taho, Suburbans at Escalades ang mga iyon. Kahapon sa video, sinabi kong 6-cylinder ang Camaro at nakakandado ito. Ngayon, malalaman natin, sa tingin ko nagkamali ako. May Brembo brakes. Yung front lip at spoiler, parang mas mataas. Pero sa totoo lang, para sa'yo, mukha itong 6-cylinder na nilagyan lang ng maraming V8 SS na pyesa. Ngayon, nakalock ang pinto at di natin mabuksan ang hood. Ulitin ko gamit ang laser appraiser. Iscan para makita kung anong sasakyan. Chevy Camaro V6. Tama ako. May napansin ako. May Brembo brakes ang sasakyang ito. Sa tingin ko, kahit 19-inch lang ang mga iyon. Parang 6 ang gulong nila. Di ko alam bakit anong meron sa sasakyang ito at parang 6. Na silindro, may brakes, may mga gulong, may front lip, may stripes, may dual. Exhaust, paano ko nalaman na 6-cylinder ang sasakyan? Wag Craig, alam mong ayaw mo. Yan, oo, gusto ko. Wag mong gawin Craig, gusto mo yan. Hindi, ayoko. Oo, gusto ko. Hindi, ayoko. Oo, gusto ko. 2018 Racing Sport 5. Gustong gusto ko ito, lalo na't kanina may dumaan sa akin sa highway na tunog. Ang astig ng tunog at itsura. Craig, wag mo bilhin, di mo naman kailangan. Pero kakabenta ko lang ng aking Corvette. Pagsisisihan mo yan. Sigurado ka? 400 at 44 na kabayo. 2.7L Twin Turbo V6. 23 foot-pounds ng torque. Wow! 8-speed automatic transmission. 0 hanggang 6 sa 3.7 seconds. All-wheel drive. Kasya mga anak ko. Lumayo ka na. Yan ang nangyayari. Sa isip ko, para lang alam mo. Hindi masyadong mabenta sa Hilaga, pero sobrang mabenta sa Timog. 24 na Porsche Cayenne. Akala ko laruan ang titingnan natin, Craig. Laruan din naman ito, parang ganito. Konti na lang ang pagitan nito sa ilalim ng Lamborghini Urus. Kung Turbo Gran Turismo ito, isang antas lang ang agwat ng Lamborghini Urus. Pareho lang ito ng platform ng Urus, ng Racing Sport Q8 Audi Astig na kotse. Sa tingin ko, ito rin yung 6-cylinder twin turbo engine ng Audi. Tama ako, so V6 at kung titingnan ko dito, 3-liter V6. Ito ay twin turbo V6. Pareho lang sa Racing Sport, 5 turbo Gran Turismo Racing Sport Q8 at Urus, ang 4-liter twin turbo. Gumagawa ito ng halos 700 horsepower pero hindi ito ganoong kotse. Magkapareho lang sila ng platform. Nakakatuwang malaman, ang halaga ng Mach-E ay bumagsak na. Ang mga ito, nung bago pa sa dealership ay nakatayo sa mga lote hanggang 2 taon, parang pinamimigay na lang nila. Para sa magagandang lease options at mababang presyo. Mabilis din ang kotse na ito kapag nakuha mo. Ang Mustang Mach-E Gran Turismo ay mabilis, matalino, at teknolohikal na advanced. Nang sulit sa pera mo sa mga kotse na ito, pwede kang bumili ng bago ng medyo mura. Kaya wala talagang dahilan para bumili ng second hand habang may electric vehicle tax credit pa. Mahina ako. Sa mga camper, balbon o 4. Sinasabi nyo ba balbon o 4? Mahina ako sa mga camper. Madalas akong mag-camping. Kasama ang mga anak ko. Malalaki na sila ngayon. Magiging tambakan lang ng kalat at wrestlingan ang lugar na to. Astig na Sea Beach. Maraming Jeep Wrangler, pero hindi ako bibili nito sa Hilaga kung may ibang opsyon. Bilhin ito sa Timog dahil maganda pa ang kondisyon nun. Madalas bulok na ang mga ito. Karaniwan, lalo na dito sa itaas. Wow, maganda pa talaga ang kondisyon nito. Mali ang napili ko bilang halimbawa. Parang tinatawag ako ng kulay na yan sa 3 Series 2023-25. Ako ay, ano ito? 340 ito. Dapat alam ko na. Ito ang M. Oo. Magandang kotse, medyo maliit. 540M. Oh, 540M. Siguro para sa lalaking mas bata ang pananamit. Maraming Panamera dito ngayon. At ito ay isang Turbo S. Napag-usapan natin ang Cayenne Turbo S bilang kapatid ng Urus. Ito ay tunay na isang 4 na pintong supercar na hybrid gamit ang Turbo S engine hybrid all-wheel drive. Umaangat ang spoiler, pataas at naghihiwalay. Kapag nagsara, pumapasok at bumababa. Astig tingnan, hatchback. Kaya marami kang storage. Wala kang 5 pasahero dahil ito ay Turbo S. Binigyan kanila ng rear bucket seats. May center console kaya di ko maisasama buong pamilya ko. Pero tingnan mo ang mga alon. Ang mga dumadaloy na alon. Pareho lang ito ng laki sa Porsche Taycan Turbo 2. Grabe.
Pero hybrid ito imbes na fully electric. Sa tingin ko, 6 ang silindro nito. Pero hybrid siya. Ngayon sa Porsche, kaliwa ang susi. Simulan natin. Hindi nakita ang susi. Sige, hindi natin mapasimulan. Tingnan natin kung anong makina meron ito. Wow, ang ganda ng kotse. 4 na litro V8 Turbo S. E-hybrid. Alam mo, madalas may problema ang mga e-hybrid. Mas okay pa sana kung natural lang. Aspirated V8, pero 4 na litro V8 Turbo S Hybrid All-Wheel Drive Panamera. Wow, 550 kabayo ang lakas. Mula sa 4L Twin Turbo Engine na yon, dagdag pa ang 136 na kabayo mula sa electric. Motors na may 680 kabayo at 626 foot-pounds ng torque para sa 4 na pintong sedan na may storage. Likod nito, kaya ko nasabing 4 na pintong supercar ito. Inaasahang mabebenta ito ng mga 50,000 dolyar. Kaya huling nakakatuwang impormasyon tungkol sa kotse na ito bago ako magpatuloy. Tingnan mo ang malaking rotor at caliper ng kotse. 21 pulgada ang gulong. Ang kotse na ito ay parehong makina ng Lamborghini Urus at Racing Sport Q8. Ito yung binanggit ko kanina. Suggested retail price kasama ang opsyon, dolyar. 175,000 noong 2019. Ngayon, 50,000. 60,000 na lang, may 75,000 milya. Ang kotse bang ito? Sulit ba o sakit lang ng ulo? Heto na ang Grand Wagoneer. Hindi, Commander na yan. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Yun ang Grand Wagoneer. Heto na ang Grand Wagoneer. Hindi. Grand Wagoneer noong early 2000s may wood grain at global positioning system. Karaniwan may digital versatile displayer at natutupi ang gitnang hilera. Wood grain ang loob. Nabanggit ko na, full-wheel drive, heated leather seats, at yung iba may massaging seats. Ito ang Grand Wagoneer bago lumabas ang bagong Grand Wagoneer. At bigla na lang silang bumagsak. Maganda dito. Second hand ito at mabibili sa parehong presyo ng bago. Isang Grand Cherokee. At mas sulit talaga ang pera mo dito dahil ito ang flagship na sasakyan nila. Pwede mo bilhin ang Jeep. Mas gusto ng marami ang Grand Cherokee. Commander, mas mura ito kaya mas marami kang mabibili kaysa sa Grand Cherokee. Sa totoo lang, inaasahan kong mas marami pang mga kagamitan dito. Pero wala naman talaga, kaya hindi ko alam. Nagsimula na ang auction. Tingnan natin kung ano ang makukuha at susubukan kong ibenta ang tatlo ko. Prioridad kung bakit ako nandito. Nakikita ko, gamit ang sarili kong mata, si kuya ko tinitingnan yung Challenger na iyon. Tingnan mo ito, tingnan mo tong tao na to. Pwede na sa akin. 98 si Tres, 97,000 milya. Manual ba transmission? Oh, manual. Pwede na ito sa akin sa baba. Tignan natin. Yung police car na hindi station house officer pinaandar. Kakabenta lang ng 7 milyon, 68,000 milya. Hindi ko alam kung sulit. Para sa akin, para sa akin, parang P3,500 lang yan. Yung ibang Challenger, isa na benta ng 8. Yung isa na benta ng 11. Pati Mazda Miata. Dumadaan na rin ngayon. Diyos ko, tingnan mo yung kalawang. Kaya ako umalis dito, grabe na kasi. Tapos, pagtingin ko, parang mabebenta na yung Mazda Miata. Nabenta na ito sa auction ng dolyar. 9,200, kaya wala akong kikitain kung ipapadala ko pa. Dadalin ito sa Florida at ibebenta ng dolyar. 9,200 matapos ang auction at shipping costs. Malulugi ako. Nakakabaliw. Dolyar. 9,200 papasok ng taglamig. Pero taglagas pa lang tayo, tama ba? Ngayong parating na ang Grand Wagoneer, gusto kong malaman kung magkano ito mabebenta. May listahan ako ng presyo ng kotse para makita kung magkano ko sila nabili at kung magkano ko pwedeng ibenta. Medyo nagmamadali na tayo kaya panahon ng ibalik ang excitement. Grabe ako. Talagang gusto ko itong Bronco na ito. Parang Bronco 2 ito. May bagong version ba sila ng Bronco 2? Bakit ang liit nito? Ito ba ay, dahil ba two-door ito? Gustong gusto ko talaga ang retro niya. Mas gusto ko pa sana kung hindi naka-lift. Gustong gusto ko itong Bronco. Hindi ba parang Bronco 2 rin ito? Parang may mangyayari. Magkakaroon ng bagong Bronco 2. Hindi ba ito na yon? Maiksi, compact, ibaba mo lang. Pwede mong gawin. Sobrang retro ng puting grill. Dagdagan pa ng orihinal na kabayo at Bronco na logo. Gustong gusto ko talaga. May dagdag tayong drama sa episode. Lilipad na ako palabas dito sa loob ng 2 oras at kalahati, Boston. Kailangan kong umalis dito ng 12:15 para makarating sa bus ng 12:50. Kailangan ko ring makaalis sa auction ng alas 11:15 pa lang pero may 30 pa akong kotse na kailangang dumaan. Alas 2:15 pa ang dating ng bus ko at hindi pa naiparada ang mga kotse ko. 1 oras na lang para maibenta ko ang 3 kotse bago ako umalis at sumakay ng bus. Istasyon. At magkano ang binayad natin para sa mga ito? Sige, ang Chevy Traverse, binili natin ng 2,300. Ang Dodge, binili natin ng Grand Caravan ng 1,700 at Nissan Murano ng 1,300.
Ngayon, nagpa-change oil tayo. Nagpa-change oil at detailing tayo. Kaya dagdagan mo pa. $250 bawat kotse. Kaya mga 2,000 para sa caravan, mga 16,000 para sa Murano at mga 2,600 para sa i-traverse ko bawat isa dito para makita kung magkano ang benta. Gusto kong makarating doon. Nahuli agad ang Grand Wagoneer. Kaya hindi ito nabenta sa 72,000. Tulad ng nasabi ko, inaasahang makukuha ito sa pagitan ng 73 hanggang 76. Walang nagbid sa 72,000. $70,000. Nagpasya silang ibenta sa $73,000. $117,000. Bagong-bago. Bawas ang $73,000, magkakaroon ng $44,000 na lugi sa 18,000 milya sa loob ng isang taon. Kaya kung gagawin nating $44,000, hinati sa 18,000, $2 at 44 na sentimo kada milya ang ginastos nila sa pagmamaneho ng sasakyan na iyon. Tama ba ang math ko? Tama ba ang ginawa ko? Hindi ko na alam. Ganyan ang depreciation. $44,000 sa isang taon. Ibinenta gamit ang Certificate of Origin, kaya malamang hindi pa ito rehistrado. Demo lang ang sasakyan, ginamit ng dealer ng isang taon. Ngayon, pina-auction nila ito na lugi ng $44,000 hanggang $46,000 pero hindi nabenta. Kaya patuloy nila itong ia-auction hanggang may magbid. Ang lupit nun sa ibang paksa. Sino ang nakakakilala nito? Mga taga North Shore lang sa New Hampshire ang may alam sa beach pizza. Ganito ang beach pizza namin. Meron pa kayang iba sa bansa o sa mundo na pamilyar sa ganitong klase ng pizza? Dapat mahalin mo yung extra cheese na yan. Ang provolone ang panalo, 75,000 milya, 2,000 at 22 Cadillac. Katulad ng itim, kakabenta lang ng 55. Dalawa, ngayon habang ako'y nagsasalita. Sulit sa pera mo. Makakakuha ka ng 16,20 na wala pang 3,000 at 1,000 piso ngayon. Na pareho pa rin. Ang performance, parehong makina. Marami sa parehong teknolohiya. Wala lang itong bagong body style. Pero ito ay Escalade pa rin ito. Sa iba, hindi halata ang pagkakaiba. Kaya gumagastos ka ng 20 para sa isang 20-18 o 25 o 30 para sa 20-18 o 55,000 para sa 75,000 milya, 22. Ito rin ay mga presyong pakyawan. Iyon ay mabebenta pa ng mas mahal sa retail na talagang nakakabaliw. 75,000 milya. Bababaan ang halaga ng truck pagdating ng 80,000 milya. At muli, pagdating ng 100,000 milya, di mo namamalayan. Naging 20,000 o 25,000 na lang ang halaga niyan. Talagang nagugustuhan ko rin itong Bronco. Ayoko ng full size na 4 na pinto na may 6 o 4 na turbo silindro. Astig ang itsura ng 2 pintong sasakyan na may 6 na silindrong turbo. Titigil na akong magpakita nito. Pero interesado pa rin ako sa kotse. Ito ang paborito kong kotse ngayong araw at nabenta na ito sa kasamaang palad. May 30 kotse pa tayong titingnan at 45 minuto na lang bago ako umalis. At narito ang 3 kong kotse na nakapark lang at naghihintay. Ay, grabe, na-stress na ako. Oh, 88. Sige, may 25 pa tayong sasakyan bago umabot sa 88. Nasa 72 pa sila. Sige, so mga 15 sasakyan pa bago dumaan yung sa akin. Abot tayo. Sa tingin ko, ayos lang tayo. At pagkatapos, kailangan kong isumite ang mga titulo, kunin ang tseke at umalis agad dito. Hinahabol natin hanggang dulo. Kung lampas sa mga numerong ito, ang 88 ay parang ika-88 sasakyan dito. Baka maiwanan ako ng bus at ng flight ko. Pakiulit ngayon, Papa Al. Malamang nakapos ka na sa oras. Anong oras na? Alas 11:30. Alas 11:30. Aalis tayo ng 12-15, ayos na. Oh, May 45 minuto tayo para paandarin ang kotse, mag-check-in, ideposito ang titulo at kunin ang tseke. At pagkatapos, umalis dito. Sagad na ito. kaya mo bang gawin yun ng kabilis? Hindi nila gagawin yun ng ganun kabilis. Nilinaw ko lang na benta ko kagabi ang truck na ito na may 112,000 milya sa halagang $1,600. Tingnan natin kung magkano mabebenta ito. Sigurado akong bulok na ang mga rocker panel nito. Sigurado ako, oo, eksakto. Katulad ng sa akin. Pero yung sa akin may 112,000 milya na. Tingnan natin kung magkano ito mabebenta para malaman ko kung magkano sana ang nakuha ko. Oh, bulok na ang mga rocker. Kaya ipinakita ko sa iyo itong Toyota Racing Development kanina. Kakabenta lang nito ng 60,000, nakakagulat kumpara sa Escalade na may 75,000 milya pero mas mahal pa rin na benta. Yung Toyota Racing Development na yon, 7,000 milya lang ang tinakbo. Mas gusto ko ang Sequoia kaysa Escalade na 75,000 milya na at parehong presyo, lalo na't mas bago pa ng 2 taon. Uy, tignan mo to. Gusto ko talaga yung mga bisikleta yan. Masaya at komportable, walang pressure sa pulso. Ang bilis kong nagpalit ng paksa. Bob. Yun ay tape lang. Literal na wala. May espasyo sa linya. Bakit wala pa rito ang mga kotse ko? Bilang nagbebenta,
Kailangan kong bantayan ang lahat at siguraduhing maayos at nangyayari talaga ang lahat. Ayos tayo. 3 sasakyan ang dadaan agad-agad. May 30 minuto pa ako para asikasuhin ang 3 sasakyan. Kunin ang mga titulo, kolektahin ang tseke, sumakay sa kotse at umalis agad. Heto na tayo. Papasok na ang sasakyan 1. Narito na ang sasakyan 2 at 3, parehong daraan sa loob ng 1 minuto. Mayroon akong mga 25 minuto na countdown bago ako makaalis dito. Uy, kapatid ni Adam ito. Nako, nagawa ko na naman. Ituloy mo lang ang kumpiyansa mo. Kapatid ni Craig. Ituloy mo lang ang kumpiyansa mo. Sige, oras na. Tingnan natin kung paano tayo. Itaas nyo ang beat sa mga kotse ko para sa akin. Hindi ako masyadong magaling dito. Bakit hindi mo bilhin lahat ng 3? Mukhang ako ang mapapabuntunan ng mga to. Bilhin mo na lahat ng 3 para sa akin. Magaganda ang mga kotse na yan. Sige, pataas na tayo. Adam, bilhin mo ang mga kotse ko. 4 na raan at 2. Malaking pera nakuha sa minivan sa harap ko. Baka may nagbibid sa lane. Hindi ako pinayagang mag-record, kaya dadaan ko muna mga numero ko mamaya. Pero may ipapakita muna ako sa inyo. Kaya ulitin ko, itong Corvette na ito ay lampas $100,000 noong 2020. Walang tumanggap ng bid na 55,000 para doon. Ang bilis talaga bumaba ng presyo ng Corvette, lalo na yung C8. Hindi talaga sila nabebenta ngayon. Sige, sa truck ni Lolo, makakakuha ako ng ilang titulo. Ibibigay ko sila sa auction, tapos bibigyan nila ako ng tseke na sa tingin ko ay wala akong oras para maghintay. Kailangan ko ring tawagan si Loren tungkol sa Mountaineer dahil nandito na at kailangang dalhin sa shop ko. Sisisilipin ko muna ang kotse na ito bago ko tingnan ang mga numero ko mamaya. Bagong X5M ni Bobby Boston, nakakabili lang niya. Pinalit niya di ito sa M850 na dati niyang dala sa Florida. Kaya tiningnan niya mismo ang kotse na ito sa Florida. At sa paglipad niya papuntang New Hampshire, nabili niya ito sa New Hampshire ng $18,000 na mas mura. Gusto ng BMW dealer sa Florida ng $5,000 dock fee. Ang dock fee sa New Hampshire ay $575. Bukod sa nakatipid siya ng $18,000 sa presyo ng kotse, nakasave pa siya ng $4,500 sa dock fees na nakakabaliw talaga. Ang kotse na ito ay, gustong-gusto ko ang kulay ng interior. Ang saddle brown na, yan ang paborito ko. Ang ganda ng kotse na ito. Congrats Bobby Boston, ang ganda ng kotse. Gusto ko floor mats mo. Ang ganda ng loob. Pwede ko bang marinig? Hindi, sige, simulan mo. Yan ang konsensya mo. Grabe, galing sa isang BMW SUV ang tunog na yan. Isang SUV, ang lupit nun. Sige. Ang ganda naman. Maganda para sa isang namumukutangi. Akala ni Adam ang saya-saya niya. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo kanina. Yun lang ang sinabi ko. Madaling galawin ang salamin ng BMW gamit ang kamao. Kasi ang buong kamao mo doon. Parang modus mo na yan, ano? Kasya ang buong kamao mo doon. Hotdog. Wow, 4.4 na litro, V8 twin turbo, hulaan mo horsepower. Sasabihin ko 500 at 4 na po. Mababa ka, talaga? Oo, mababa ka. 670 horsepower, 670 horsepower. Sa SUV, baliw na baliw. Tingnan natin truck mo. Sasabihin ko presyo mamaya. Si Adam ay bumili ng bagay na 5,000 at $500 at sabik ipakita sa akin. Napatigil ako sa Auction nag-umpisa sa 3,000, umabot hanggang 5,500. Parang biglaan lang. Nagdesisyon ako agad kahit ayokong tumanggi. Parang sugalero ako noon, sabi ko ito na. Isang napakagandang deal. Kailangan ko itong makuha. Sana hindi ito masyadong maganda para maging totoo. Kaya kapag nagbibid ka, may pakiramdam ng pagmamalaki. Una sa lahat, sumasali ka sa magandang deal. Oo, tapos may iba pa. Nagsisimulang magbid at parang, teka, hindi ako papatalo. Tama. Kaya magbibid ka pa ng kaunti, ng mas mataas. At bago mo namalayan, parang nabili mo na ito ng mas mahal minsan. Sinusubukan kong magkaroon. Tama na ang pahinga. Anong run number na tayo? BP to isa ang pupuntahan natin. Papalakarin mo ako. 48 degrees kanina. Ngayon, todo pawis na ako. Sige, tatawid pa ako sa parking lot. May lakas ka ng loob, alam mo ba yon? Oh, mabait talaga siya. Ganito pala kapag pareho tayong YouTuber. 2,015. Uy, sino ang binivideo mo? Ako ba? Kinukunan kita ng video habang nagbibideo ka. Sino ang YouTuber dito? Kapatid ka ni Craig, ako ang YouTuber. Sige, kapatid ni Adam. Hindi ko kaya, natatawa ako. Gaano mo na siya katagal kasama? Ngayon, saan man pumunta yung lalaki, yan na lang iniisip ng mga tao. Gusto nila siyang gumawa noon. Kaya mo bang gayahin ang tunog ng utot? Gaano ka nakatagal kasama? Sino mas magaling? Gaano mo na siya katagal kasama? Itong truck ni Wise na to, ito na yon. Parang espesyal ito kay Adam. Sa tingin ko, bumibili ka ng mga truck para sa YouTube, hindi para ibenta.
Baka check engine light lang ito para sa isang catalytic o track converter. May mga bula pa ang rocker panel pero hindi pa ito nawawala. Bula-bula pa rin ang bed, di pa rin nawawala. Isipin mo, 5,000 at 500 para sa pick-up na ito na may 100 at 70,000 milya na. 5 ba ito? Lumabas na ba si Tri sa video? Parang hindi ko pa siya gaanong napapakita. Gusto kong makuha ang unang larawan ng handa na. Tara na, mukhang maayos. Oh, agad na umandar. Maganda ang tunog. Paano naman ang check engine lights? Walang check engine, walang ilaw na naka-on sa dashboard, pati oil pressure. Panalo ka na. Ito na ang puntos para sa 5,000 at 500 dolyar. Ibebenta ko ito ng 10,000 dolyar. Isang iglap lang kung ililista mo ng mas mababa sa 10 at mabebenta mo na agad bago mag-weekend. Malaking kita para sa'yo. Congrats! Nakakatawa. Dumudulas sila ng walang code pero may rejection pa rin. Ayos ang ilaw. Bumili ka ba sa bagong trade-in na tindahan o dealer ng kotse? Magandang tanong yan. Gustong-gusto kong bumili mula sa malaking dealer. Sana galing ito sa malaking dealer. Sila ang mga paborito ko. Oo, Ford dealer, panalo at maganda. May trade-in pa kaya malamang ayos pa transmission sa 100 at 70. Nasira na at napalitan na. Sana nga, oo. Pag-usapan ko muna sandali ang mga numero ko. Pap, pakihawak ito. Nakabenta ako ng ilan at ako. Hindi ako nakabenta. Kaya sabi ko, bagsak presyo na lang. Ibebenta ko lahat ng sabay. Parang hindi ko kailangan ng pera. Hindi ako naghihirap o broke. Hindi ko kailangang makuha. Yun. Naibenta ko yung Mountaineer kagabi. Binili namin ng 700 at 45 dolyar, 800 at 55 dolyar pagkatapos ng mga bayarin. Naibenta ko ng 1600. Kaya kumita kami ng 700 at 50 dolyar sa Mountaineer gamit yung Traverse. Binili ko yung sasakyan ng P2,000 at 600 pero hindi ko pa naibebenta. Pinakamataas na bid ay 1,000 at 100 lang kaya di ko tinanggap. 1,000 dolyar ang lugi. Hindi ko naman kailangan ng ganoon kalaking pera. Yung Grand Caravan, binili ko ng 17 at nagastos na rin para dito. Mga 18 hanggang 2,000 dolyar pagkatapos ng lahat ng trabaho. Naibenta namin yun ng 1,600. Kaya nalugi ako, nabenta ko yon ng 100 dolyar na mas mababa kaysa sa pagkakabili ko. Naayos lang naman. Kaya naibenta namin yun ng 1,600. Yung Nissan Murano na pagmamayari ko. Pinakamataas na bid ay 8 sa 13,000. Siguro dapat binenta ko na lang. Pero pakiramdam ko na malinis ang kotse dahil pinaglaanan namin ng oras. Mas mahalaga yon kaya pupunta si Adam next week. Iparepresent ko siya at tingnan kung mabebenta niya habang nasa Florida ako. Nakuha mo ba? Narinig kitang humingi ng tulong sa kanya. Oo. Umalis ako, pinaalis mo siya, tinanggap ko. Tapos umalis ako, kinuha mo ang YouTube career ko at ang lolo natin. Oo nga, bilang bago mong empleyado. Ayos. Tapos isang shop. Nagbigay tapos may ibang kumuha ng shop ko. Ito yung pre-managing ng shop ko sa Hampstead. Danville, malaking sapatos ang kailangan punan. Parang kinuha ng lahat ang lahat. Pinabayaan mo na lang. Oo, pinabayaan ko na lang at ginawa ko yon. Pinunan ko ang puwang dahil bukas ang pwesto. Tama. At ngayon, makakasakay ako papuntang Logan Airport dito kasama ang kaibigan ko, si Bobby Boston. Astig. Tingnan mo tong kotse na to. Mukhang bibili na rin ako ng ganito ngayon. 2 linggo na ang lumipas. So, hey, 2 linggo na ang lumipas. 2 linggo na, kaya mag-a-update ako ngayon. Ayoko kayong bitinin tulad dati. Lagi kong ginagawa. Una sa lahat, magbibigay ako ng update tungkol sa kotse. 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 Pininturahan namin ang bahay. 3 buwan na ako dito at may puno ng abokado. May puno ng mangga at saging dito. Kakakita ko lang ng mallet na tumalon sa kanal ko. Papunta sa intercoastal na kamangha-mangha. Kaya kung gusto mong malaman bakit ako nagli-liquidate, fire sale, ito ang dahilan. Hindi ka panipaniwala. Kaya yung kotse ko, nabenta na habang wala ako ng 1 linggo. Bago ang resulta ng kotse ko, unahin muna natin si Adam dahil siya ay putol ang teksto. Naibenta na yung puting truck na nakita natin kanina. Kumuha tayo ng update sa kanya, tapos balik tayo dito. Ayos. Anong ginagawa mo? Ano ang pinagkakaabalahan mo? Gumagawa ako ng metal fabrication para sa mga kalawangin na truck. Ano pa nga ba? Ayos ang setup mo. Astig, gumagawa ko ulit ng viral videos tungkol sa lawang ng truck. Talagang natural. Uy, update naman sa puting truck. Tapos na ang video natin, gusto kong malaman paano mo yan ginawa. Mas maliit ang kinita ko kaysa inaasahan ko yun. Naibenta ko naman pero halos 2 linggo bago nabili kaya nagulat ako na hindi ito agad nabenta. Oo, nakuha ko lang ng 7,500 doon kaya mas mababa kaysa inaasahan ko. 7,500 cash ba yon? O kailangan pang i-finance ng buyer? Cash talaga. Gagawin mo ba yung video sa susunod? Hindi, sa tingin ko hindi kasi hindi masyadong interesante. Nagpalit lang ako ng preno at suspension parts, nilinis at inayos din. Hindi naman talaga ganun ka, hindi ito naging patok. O gagawa ako ng video para saan 1,500 nakita o siguro. Anong meron sa likod mo? Paparating din bang video yan o ibebenta mo lang?
Oo nga pala, ito yung binili ko sa auction at parang tanga, hindi ko siya mailabas sa 4. Nagkamali ako ng shift sa wheel drive. Oh, ito ay isang 2,010 GMC Sierra na may 150,000 mileage. Milya na ang tinakbo. Nakuha ko ito sa halagang 2,200 piso at nagpagawa ako ng maraming pintura, detalye at tinapos para maging maganda. Ipopost ko ito ngayong gabi, siguro mga 10,000, siyam na 5. Ang galing, ulitin lang. Congrats! May sariling YouTube channel si Adam. Adam Altogether. Kung gusto mong makita mga proyekto niya at paano siya, kita tayo mamaya. Oo, salamat at paalam. Naibenta namin ang minivan ng 1,000 at 200 o 1,000 at 300. Sa tingin ko noong 1 linggo, nabenta namin ang Traverse ng 2,000 at $200 at ngayong linggo naman ang Murano. $15,000. Kaya nalugi kami sa lahat ng sasakyan. Pero hindi naman kami nandoon para kumita. Nandoon kami para mag-liquidate. Isa itong fire sale. Ang fire sale ay ibig sabihin ay hayaan na lang. Kaya wala na sila. May mga cheque ako, nabayaran ako. Naideposito na sila at madali lang lahat. Kung nagustuhan mo ang auction videos namin, sabihin mo lang. Pakisabi lang. Kung tama lang ang haba, pakisabi rin kung ano ang gusto mo. Ano ang hindi mo gusto para magawa kong gumawa ng mas magagandang kalidad ng mga video para sa inyo. At marami pa kaming paparating na house content na malapit na naming ilabas. Kaya salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. Talagang pinahahalagahan ko ito. Binabasa ko ang inyong mga komento. Maging mabait kayo. Mahalaga sa akin ang thumbs up. Malaki ang tulong nito sa video. Salamat sa panunood. Kita-kits mamaya. Paalam.